Naghiwalay yung parents mo, no? Opo. Ilang taon ka nung naghiwalay sila? Artista na rin po ako nun, Ma'am Kare. Ma 7 years old po ako nun that time. Ba't sila naghiwalay? Dahil din po sa alcoholic problem po ng tatay ko. Tatay ko po kasi, mabait naman po siya. Problema lang po kapag nakakainom. Pag nakakainom po kasi siya, nagbabago yung anyo, parang nagiging high blood, nananakit, sinasaktan niya yung nanay ko. At nagkaroon ako ng hatred dahil sa ginagawa niya din sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Nakikita mo yun? Opo, ma'am. Mabait naman po siya. Paglasing na siya nakainom, hindi nakapagsaing yung kuya ko nun kasi siya yung nakatoka sa saing nun. So, yung ginawa ng tatay ko, parang walang saing. Kita yung kuya ko, pinakapanganay namin yun, tulog. Binato niya ng parang, di pa po rice cooker yun eh. So, pati yung mga bata sinasaktan, pati yung mga anak. Opo. Opo. Ikaw, nasaktan ka rin. Opo. Opo. Pag ako po yung nasasaktan, okay lang. Pero pag si mamang sakit, di ko kaya. Madalas ko po kasi nakikita yung kasi mga pasaway kasi minsan yung mga kapatid ko. Kaya lagi na pagbubuntungan ng tatay ko yung mga kapatid Kahit ko. gaano ka pasaway ang Well, isang tao, dapat hindi sinasaktan. Well, yun nga rin po. Yun nga rin po yung nasa... Ang Yun isang yung bata. napag-usapan namin yung tatay ko, yung nagkaedad na rin po ako. So, one time po, Ma'am Kara, talagang hindi ko po kinaya. Nung nasa kwarto po kami, pinapasok ako ng nanay ko sa room. Yung bahay po namin, Ma'am Kara, hindi naman po bato. Parang plywood lang po. Wala po, nakikinig lang po ako. Nasa kwarto lang po ako nun. Tapos bigla po, may ulo na lumusot dito sa may pader. Sa may kanan. So, sabi ko, Ma, si nanay ko po. So, sabi ko, Lumusot sa lumusot po, plywood. parang ito po, yan po kayo. So, ano po ito, plywood. Gumanyan po sa so, nag-aaway-aaway sila. Nag-aaway-aaway sila. Tapos, umubas ulit. Tapos, nagulat ako, nanay ko yun. Sabi ko, si mama, grabe na yung away nila. Tapos, yun po yung araw na lumabas po ako. Sinabi ko sa tatay ko na parang sinusumpa ako siya. Sinusumpa ko yung tatay ko na parang sinusumpa kita pa. Lahat ng mga ginagawa mo sa amin, babalik yan sa'yo. Parang ganun po yung sinasabi ko noon that time. Galit na galit ako sa tatay ko noon. 7 years old ka lang nun. Opo. Tapos, ano nangyari? Tapos, lasing po kasi tatay ko noon. Sumasagot ka na, sabi sa akin tatay ko. Sinatra ako ng tatay ko. Pinahawak ko po akong kutsilyo. Sige, saksan mo ako! Tapang ka na, saksakin mo ako. Katingin lang po ako sa kanya ng ganyan. Binato ko po yung kutsilyo. Tapos hindi ko po tinuloy. Tapos galit na galit pa rin ako sa kanya. Tapos pinagmumura ko po siya nun. Tapos nung araw po na yon, nag-decide na yung nanay ko na parang ayaw niya na. Nararamdaman ko ng lalayas po yung nanay ko. Umalis kami, madaling araw. Doon po yung... Nagkabalikan pa ba sila? Hindi na po. Hindi. Yun po yung parang pinakahiwalay nila na na hindi na talaga nagpakita yung nanay ko. May time po nagtago kami dalawa ni mama. Parang buwan na hinahanap kami ni Papa sa Maynila. Di kami talaga nakikita. Nagtatrabaho ka pa rin nun? Ako, nagtatrabaho pa rin po ako. Kailan mo ulit nakita yung mga kapatid mo? Po, mga buwan po kasi ako muna yung alaga ni mama nun. Tapos inuunti-unti. Kasi may mga eksena pa po kami nun na parang, unti-unti kayong kinukuha. kinukuha. Yung pangalawa kasing kinuha yung bunso. Yung parang, kunwari, bili ka lang sa tindahan. Sabay, kinuha na namin siya. Punta na kay mama, ganun. Pero ang tinanan lang namin talaga, ang kuya ko na lang nag-stay. Nagkaroon ba kayo ng pag-uusap ng tatay mo eventually after that? Alam ko po kasi yung pandemic na nakakausap ko naman si Papa at binibigyan ko siya ng suporta nun. Nakakausap ko na nun si Papa, kinausap ko si Papa na sabi ko na parang kung ano man yung dati, kung ano yung nakaraan, alam kong pinagsisisihan mo yon. Hindi mo naman kailangan sabihin, hindi mo na kailangan mag-sorry. Kasi based pa lang din naman sa nakikita namin ngayon. Nakita namin nagbago ka at pinagsisisihan mo yung ginawa mo na yun. At kinausap ko si Mama. Kasi syempre alam kong ayaw ni Mama na makipagbalikan eh. Which is, meron na nga akong stepdad na bago nun. Inano ko pala, parang kinakausap ko lang si Mama kasi alam kong ayaw ni Mama na mapakinggan, marinig si Papa eh. Kasi parang may trauma siya. Ayoko yan, si demonyo. Tawag niya kay Papa. Yung marinig ko, demonyo na yan. Ayoko yan. So sabi ko, Ma, baka it's time na rin. Kasi si Papa, matanda na rin. Pinagsisisihan niya na yung ginawa niya.
ayaw niya nang tumira sa bahay niya. Sa kalsada na lang siya gustong tumira. So, parang naawa na ako kay Papa. So, baka pwede na tumira na lang siya sa atin. Anak, paano? Andito yung stepdad mo, ganyan. Hindi yun, ma. Parang gusto ko lang din, parang gumante. Gumante, hindi ng kasamaan. Gusto ko lang gumante ng kabutihan kay Papa. Na gusto ko ma-realize niya lang na parang hindi na ito yung panahon na kaya niya kami ulit. Ito na yung panahon na hindi niyo na kami kaya. Ito na yung panahon na ikaw naman yung makikinig. So yun yung nasa So, utak ko. kinuha niyo siya? Kinuha ko po siya noon, nung pandemic. Na labag pa sa loob ng nanay ko noon. Kaya sinabi ko sa nanay ko na, ma, pasensya ka na. Pero ayokong dumating yung point na mawala rin yung tatay ko na naisip ko to, tapos hindi ko to ginawa. So yun po yung nasa Anong pakiramdam nun nung nagsama kayo ng tatay mo? Napatawad mo siya? Ay comedy. Ang comedy po nung nangyari. Kasi from trauma, Oo. ngayon parang sa bahay namin, sobrang comedy nung nangyayari. Kasi si mama at papa, para silang aso't pusa ngayon nasa bahay. So kapag si papa, ako pa nga minsan nagpapainom sa tatay ko para kahit paano matrigger yung pagiging gangster mode niya. Pero hindi na yung dati na parang to the point na matotrauma kami. Ginagawa ko na lang siya ngayon na parang gawin na lang natin siyang katatawanan kaysa matrauma pa tayo. Bakit importanteng pakitaan mo pa rin ng kabutihan yung tatay mo kahit na hindi maganda yung pinakita niya sa'yo nung bata ka? Ayoko po kasi mag-angat ng bangko, ma'am eh. At ayoko din po sabihin na nagmamalinis ako kasi marami rin akong pagkakamali na ginawa ko sa buhay ko. Pero alam ko po sa sarili ko kung ano po yung tama, ano po yung dapat gumawa ka ng mabuti. At mahirap po magpakabuti, mahirap po ata isustain ang pagiging isang mabuti. Isa lang po pumasok sa utak ko noon. Kahit saan ako dalhin mo ako sa Mars, o sa mundo, tatay ko po yun. Tatay mo yun. Tatay ko yun. At laking pasasalamat ko dahil nangyari sa akin to, nakita ko yung ganong mga pangyayari sa pamilya ko. Hindi na siya nangyari late na ganito pa. Isa rin yung pinagdadasal ko, bakit po nangyayari to? Siguro merong parang nagbubulong, nagsasabi lang na parang, lahat na nangyayari daw po sa atin, may rason. May dahilan. May dahilan. Minsan feeling ko hindi ko kaya. Minsan may point na parang may pagsuko, ganyan. Pagod na. Pagod na. Pero ang bait po ni Lord eh. Minsan yung lahat ng mga bagay kung kailan ka nasasaktan, doon kanya bibigyan ng para kang gagawin baliw. Sorry po Parang gagawin kang biglang baliw na may point na iyak ako ng iyak. Tapos biglang may point na tatawa ako. Bigla niya akong papatawanin. Sabi ko, bakit Lord? Paramdam mo sa akin, Lord. Joke lang po. I mean, to the point na parang parang sinasabi niya sa akin na okay lang na maranasan mo yung ganitong bagay. Patatatagin ka dito. Yun po. Yung nangyayari sa inyo, hindi para i-down ka. Pero para Para patatagin. patatagin ka. That's true. Opo, That's totoo true. po yan. Lahat ng pinagdaanan mo ay may ambag sa kung sino ka ngayon. Totoo po, at hanggang ngayon po, ma'am, question po yun sa akin. Hindi siya katulad mo na dinudiyos ang pera. Kaya ang galing-galing mong artista. Kasi ang dami mong naranasan. Ang dami mong baon. Ako po, pasasalamat ko po kay Lord yun, ma'am. Si Lord lang po talaga, from the start, si Lord lang po talaga, ma'am. Lahat ng mga hindi ko po alam gawin, si Lord na lang po ang bahala, Lord. Di ko alam yan, Lord. Bigyan mo ko ng knowledge yan, Lord. Lord, binigyan mo akong talent sa pagkanta, Lord. Di ko alam kung mananalo ako, kung para sa akin to, Lord. Ma'am Cara, siya lahat yun. Ikaw nang bahala. Siya nang bahala. Siya po talaga lahat yun, Ma'am Cara. Ano lang po ako, isa lang po akong Instrumento. or instrumento na binigyan niya po ako ng buhay at gawin po lahat ng mga ito.